Nako, heto na mga kabayan, checkmate na. Nako, Congressman Erice nagsalita na. Pahayag ng Korte Suprema, suportado, ganito binalasubas ang unprogrammed funds. Nako, yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kabayan, ito pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, no? Ito pong si Luestro, sabi niya po dito mga kabayan, ibalik mo ang pera ng bayan. Sabi niya po kay DP Sara. Pero teka lang. Bago ka magsalita na ibalik ang pera mo, pera ng taong bayan, ibalik mo muna yung inutang mo sa mga Duterte. Nako, di ba? Ito talagang si Luestro mga kabayan, talagang palaging sablay. Nung una sabi niya, kailangan humarap si BP Sara. Kung wala siyang kasalanan ay dapat siyang humarap dito sa hearing. Parang ganun po yung context. Pero teka lang din. Ulit, no, Luestro, hinarap mo ba yung asawa mo na nagtago sa batas dahil sa kasong pang-aabuso? Di ba hindi naman mga kabayan? So ayan, bago mo sabing ibalik mo ang pera ng bayan, ikaw muna, unahin mo muna sarili mo. Ibalik mo muna yung perang hiniram mo. 8 million plus mga kabayan ang utang ni Luestro sa Duterte. Nako. Ayan na, ano po ang inyong masasabi dyan mga karabin natin? Just comment down below. At eto pa mga kabayan. Sabi po dito ni retired General Orlando De Leon, Luestro, di mo ba kakamustahin si Speaker? Ayan na. Iniwan na ba ni Luestro si former Speaker Martin Romualdez? Kasi ngayon may kinahaharap na issue si Speaker Martin Romualdez mga kababayan ay tila bang napakatahimik ni Luestro. Kumusta naman yung mga biyaya na ibinigay ni former Speaker Martin Romualdez sa inyo? Hindi ka ba wala ka bang utang na loob kay former speaker at hindi mo siya ngayon kayang ipagtanggol, di ba? Ngayon pong nagkakalabuan na. Nagkakaroon na po mga kababayan ng hidwaan sa kanilang organisasyon. Ayan mga kababayan, hindi mo ba ipagtatanggol si speaker, former speaker Martin Romualdez? Luestro, yan po ang tanong, no? ni General Orlando De Leon. At ito naman po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, malapit na ang laglagan, mga yan, tingnan mo. Dahil kay speaker, correct, no? Sinasabi nga dito ay dahil kay speaker. Marami siyang sinasabi ng dahil kay speaker mga kababayan. May ayuda dahil kay speaker, may akap. No, kulang na lang sabihin na dahil kay speaker may ulan, no? Dahil kay speaker may bagyo. Kulang na lang niyang sabihin yun. Anyway, bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto pasadahan po muna natin ito mga karabin natin, no? Eto na ang patungkol po dito kay OG Diaz. Ayan. Ay nako, Hindi ko alam kung bakit napasok ito sa mundo ng showbiz, no? I mean, papaano sa bagay, no? Dalawa kasi ang pwedeng para ka makilala sa mundo ng social media. Dalawa lang po ang pwede mong gamitin, no? Okay? Ikaw ay maging matalino or ikaw ay magbububuhan, di ba? Etong si OG Diaz mga kababayan, I think nagbububuhan po ito. Or nagbubulag-bulagan, no? Sabi niya po kasi dito mga kababayan, ang powerful OG Diaz humanga sa galing ni Trillanes. What? Saang banda ng pagiging magaling ni Trillanes ang hinahangaan mo? Puro nga palpak ang mga pinagsasasabi. Diba? Ay nako, ito po ang kabuuan ng balitang yan. Basahin po natin, okay? Sa kabila ng kawalan ng opisyal na pwesto, nananatiling may bigat ang boses ni Antonio Trillanes the fourth sa mata ni OG Diaz. Para lang pala sa kanya, okay? Para sa kanya, hindi hadlang ang pagiging pribadong mamamayan upang maka-impluwensya at makilahok
sa mahalagang usaping pangbansa. Sabi niya, mas credible si Trillanes kaysa kay Belhica. Walang posisyon si Antonio Trillanes, pero ang powerful, sa paghahambing niya kay Greco Bellica, ginit ni Diaz na mas kapanipaniwala pa rin ang dating senador sa kabila ng kasalukuyang estado nito. Anong estado niya? Kasi wala nga namang talagang naniniwala dyan, mga kababayan. Sabi niya pa po dito, ipinapakita nito sa nasa politika, ang kredibilidad at track record ay maaaring mas tumitimbang kaysa sa hawak na posisyon. Aray ko po. Nasaan po? Anong parte ng pagkatao ni Trillanes, mga kababayan, ang may kredibilidad? Yung track record niya, oo, meron track record. Yung track record niya po ay pagsisinungaling. Okay? Sinungaling ang track record ni Trillanes. Whether you like it or not, Diaz, yun po talaga si Trillanes. Di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, sabi po ni Mark Ali, nag-start na sila magpalabas ng account. Pwede na yan sa lahat ng politiko. Correct. Dogs with the same flea, strays together. Ayan. Sabi po dito, salot to Sentry, mabuhay. Sentry, ibig sabihin Senator Trillanes daw, mga kababayan. Yes, agree, Sir Ogie. May mga nabubudol pa rin si Ogie Diaz. May mga nagbubulag-bulagan rin pala dito, okay? Best actor in the Philippines. Ayan, nagkapalduhan na ba? Namalitahan siguro to, mga kababayan, baka namalitahan pa itong si Ogie Diaz. Sabi ng taong bayan, yung maniwala kay Trililing, may Trililing din sa pag-iisip. Correct. Correct. Kung naniniwala kayo kay Trillanes, may Trililing po kayo. Ngayon, kung naniniwala kayo dito kay Ogie Diaz na naniniwala kay Trillanes, nako, mas may Trililing po kayo. Kaya kung ako sa inyo, wag na kayong maniwala dyan. Okay, siguro nagkabanding na tong dalawa. Paglain ng lollipop. Ano yun? I know. Baka. No? Nek mo, OG. Hawak ni Sara ang beat. Di kay Luestro. Ha. Ang kay Luestro, hawak niyang script. Hindi naman yung beat, mga kababayan. No? Ang hawak po ni Luestro ay beat. Hindi po beat. No? Script po. No? Luestro. Alright? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Just comment down below at eto nga, pasadahan na po natin, mga kababayan, yung video, no? Patungkol po ito kay Congressman Erice. Panoorin po natin. Eto na po. Maraming kalokohan na nangyari noong 19th Congress. Noong 2023. Hindi ako naniniwala na hindi niya, siguro kung 1 taon, baka pwede, napalusutan siya. Pero kung 3 taon, andyan yung kanyang mga gabinete at hindi niya alam. So sabi ko, it's a question of complicity, it's a question of complicity or competency. Ito ang balita trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y matinding revelasyon ni Congressman Erice patungkol sa maanumalyang unprogrammed appropriations na tinalakay sa Korte Suprema. Dito ay binigyan din ni Erice ang sinabi ng isang Associate Justice na ang unprogrammed funds ay isa sa pinagmumulan ng mga matitinding pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isa na nga rito ang sinabi ni Erice na noong 2024 ay ang pinakamalaking nakawan na naganap sa buong kasaysayan ng bansa dahil noon ay hindi pa umano nadidiskubre ang mga maanomalyang flood control projects. Nagsalita rin si Erice sa mga inihayag na revelasyon ni Martin Romualdez at hindi ito naniniwala na walang kinalaman ang Nooy House Speaker na si Romualdez. Dismayado rin umano ito dahil hindi ito naniniwala na walang alam si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nangyayaring anomalya sa ating bansa. Idagdag mo pa umano ang mga sinabi nito na may Correct, mga kababayan, no? Tanga na lang po ang maniniwala that President Bongbong Marcos Jr. has no hand, no? Dito po sa mga nangyayaring ito. Although palagi po nilang sinasabi yan, no, na wala silang
Parang wala silang alam, no? Palagi silang huhugas kamay. Saan ka po nakakita ng isang presidente na walang alam sa mga nangyayari sa kanyang administrasyon? Bakit kung ganun pala mga kaubayan, dati pa man sinasabi na natin to, mag-resign ka na po. 'Di ba? Pero eto patapos na po ang kanyang termino, hindi naman nagre-resign. Pero bakit ganun? Palaging naghuhugas kamay, 'di ba? Tulong na pero hanggang ngayon ay wala pa ring nangyayari. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Napakaganda nitong sinasabi ni Kong Erice, pero speaking of Supreme Court, meron po kayong meron po kang oral argument ngayon. Yung petition ninyo kahapon, yung petition nyo ni Congressman Leila de Lima patungkol sa unprogrammed appropriations. Pakipaliwanag Kasi na po. yung itong 19 Congress, yung unprogrammed appropriations, matagal na yan. Pero nung nakaraan, insignificant, walang question. Bakit? Maliit lang. Pangalawa, karaniwan yan, ginagamit lang para dun sa foreign assisted projects. Dahil halimbawa, may na-expect tayo na may mapipirmahan na tulong o utang para sa isang proyekto, pero hindi pa tapos, hindi pa pwedeng ilagay sa program appropriations. Inilalagay yan sa unprogram. Para naman, pag na-aprobahan na, merong appropriations cover. Kasi hindi ka pwedeng gumasta ng anumang salapi ng bayad kung walang appropriations cover na inaprubahan ng Kongreso. So okay lang yan, walang mapapansin. Kahit na sa under the 1987 Constitution, there is no such thing as unprogrammed appropriations. Ayun. Wala yan. Kaya lang, hindi pinapansin. Pero nung 19 Congress, nagamit sa korupsyon. Anong ginawa? Pinalaki. First time in the history of Philippine budget na yung unprogrammed appropriations noong 2023 ay umabot ng 700 billion. 2024, 800 billion. At nitong huli, 2025, 300 plus billion. Paano ginamit ito? May sinabmit na budget ang Pangulo. Pagkatapos, ginawa ng Kongreso, lalo na sa Bicameral Conference Committee, yung mga program, mga pinag-aralang proyekto, inalis. Inilagay sa unprogram. Ibig sabihin na unprogram, wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Pinalitan ng mga flood control, mga cat's eye, mga highway rail, yung mga... Kaya naman pala mga kaubayan, kaya naman pala tiba-tiba itong mga hinayupak. Kaya naman pala mali-maleta ang mga dinideliver mga kaubayan. Kasi, sila parang pinabayaan na lang sila na gawin nila to, no? Pinabayaan na sige. Okay, yan ang gusto nyo. O sige. Bahala kayo diyan, importante, may ma-deliver din sa Malacanang. Nako po. Proyekto na malaki ang pangpats, yung mga proyekto na pwedeng ghost projects. So yan, dun inilagay yan. Sa Ilocos Norte meron. Dahil inalisan ng 2024, inalisan ng 250 billion para sa mga foreign assisted projects at 150 billion noong 2025, yung halimbawa yung Metro Subway, dapat yan matatapos 2028. Tinanggalan nila ng pondo sa program, nilagay nila sa unprogram. Pinalitan na naman nila ng mga flood control. Ano nangyari? So hindi na pondohan. Kasi nga mga kaubayan, yung mga big ticket project ni former President Duterte, no? Hindi na po nila ipinagpatuloy. Correct me if I'm wrong, mga ka-review natin, I stand to be corrected. But yun po ang analysis natin dito based on sa mga balita, mga kaubayan. Marami pong na-stop na mga proyekto ni former President Duterte. Bakit hindi nila ipinagpatuloy kung maganda naman ito sa bayan? Alin ba ang mas maganda sa bayan? Yung napunta sa maleta or mapunta dito sa mga proyekto na pwedeng mag-generate ng jobs at pag natapos ay magagamit ng taong bayan? Di ba? Pero hindi po nila ginawa yon. In-stop po nila. Ay nako. Hindi ma-release yung foreign loan. Kaya nangyari, madidelay yung Metro Subway na dapat matatapos ng 2028. Ngayon, 2032 na.
So, opportunity lost para sa mga Pilipino. Pero ang pinakamalaking dagok niyan, may penalty, may commitment fee, at dahil tatagal, may escalation cost. Tinanong ko mismo sa Department of Transportation, tinanong ko magkano ang itataas? 20%. 400 plus billion yung Metro Subway, so madadagdagan niya ng almost 90 billion additional cost. Grabe. Sa mga ano, Yung Clark to Calamba, elevated railway ng PNR, 800 plus billion yan. Madidelay ng 3 years. So anong ibig sabihin yan? 20% ang i-increase. So 800 billion, so 170 billion yung masasayang. 170 plus 90, tapos na sana lahat ng backlog sa classroom. So kung yun, ano, kasama yun. So fine- yan yung fine ito, nagamit. fine. Kaya sabi ko, panahon na para ito ay questionin sa Supreme Court. At natutuwa naman ako, I'm very confident, sinabi naman na kahapon sa oral argument, sinabi ng isang maestrado na I hate unprogrammed appropriations. Bakit? Kasi kung ito for emergency, meron namang kung halimbawa may additional na income, pwede naman gumawa ng special appropriations, ipapasa uli ng Kongreso. It will just take 2 months para maipasa yan. Pangalawa, meron namang contingency fund ang gobyerno, at least mga 13 billion a year yan kung may mga emergencies. Kung masasabi ba natin na itong unprogrammed bills, ito yung bagong pork barrel? Well, pwedeng gawing pork barrel. At maraming maraming kalokohan na nangyari noong 19th Congress. Noong nakaraan, aaminin ko, nung mga nakaraang hindi naman, walang pumapansin dahil hindi naman, Yan. saka hindi kalakihan, walang gumagawa ng kalokohan. Hindi nagagamit sa mali. Ngayon lang, 19th Congress, 2023, 2024, 2020. So yan mga kabayan, klarong-klaro po, nung nakaraang Congress lang nagkaroon ng ganitong klaseng modus. So alam na this. So isisisi nyo pa ba sa nakaraang administrasyon or sa administrasyon ito? Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.